at pinalaya niya si Barabas. Ngunit ipinahagupit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa pretoryo at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya. Hinubaran nila siya at sinuotan ng isang balabal na pulang-pula. Naglikaw sila ng halamang matinik at ipinutong sa kanya. Saka pinaghawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay at palibak siyang niluhod-luhuran at binati. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! Siya'y pinagluhulurhan, kinuha nila ang tambo at siya'y pinaghahampas sa ulo. At matapos kutyain, kanilang inalisan siya ng balabal, sinuotan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Paglabas nila ng lungsod, kanilang nakita ang isang lalaking nagngangalang Simon, isang taga-Sirene. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Pagdating sa lugar na tinatawag na Golgota, na nagkakahulugang pook ng bungo, minigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng apdo. Ngunit nang matikpan niya ay hindi ininom. Nang maipako na siya sa krus, pinaghati-hatian nila ang kanyang mga damit matapos magsapalaran. At naupo sila upang siya'y bantayan. Nakasulat sa kanyang ulunan ang sakdal laban sa kanya. Ito'y si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. 2 tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Nilibak siya ng mga nagdaraan at tatango-tango pang sinabi, Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus. Kinutira rin siya ng mga punong saserdote, ng mga punong eskriba at ng matatanda ng bayan. Sabi nila, Iligtas ang iba, ngunit ang sarili di mailigtas? Di ba siya ang hari ng Israel? Bumaba lang siya ngayon sa krus, maniniwala kami sa kanya. Nananalig siya sa Diyos at sinasabi niyang siya ang anak ng Diyos. Iligtas siya ng Diyos kung talagang iniibig siya. at inalipusta rin siya ng mga tulisang ipinakong kasabay niya. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-3 ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani. ibig sabihin, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at sinabi nila, Tinatawag niya si Elias. agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng espongha, tinigmak ng maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Ngunit sinabi naman ng iba, Hintay muna. Tignan natin kung darating talaga si Elias upang iligtas siya. muling sumigaw si Jesus at nalagutan ng hininga. Magsaluhod po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Biglang napunit sa gitna ang tabing ng templo, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa, nagbitak ang mga bato, nabuksan ang mga libingan, at nabuhay ang maraming banal na namatay na. Lumabas sila ng libingan at nang muling mabuhay si Jesus,
Sila'y pumasok sa banal na lungsod at nakita roon ng marami. Nasindak ang kapitan at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus. Nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat na nangyari. Tunay na ito'y anak ng Diyos, sabi nila. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa araw na ito, o sa linggong ito, ay ating sinusimulan ang tinatawag nating mga banal na araw, no? Holy Week. At ito'y ating sinisimulan sa pamamagitan ng paggunita sa matagumpay na pagpasok ni Jesus sa lungsod ng Jerusalem. Ang totoo, matagal na siyang pumapasok at lumalabas. Matagal na siyang nagpupunta sa Jerusalem, pero hindi siya kilala, hindi pa siya kilala. Subalit sa pagkakataong ito, bantog na ang kanyang pangalan. Marami na nakakarinig sa pangalang Jesus na taga Nazaret. Kaya sa pagkakataong ito, ang kanyang pagpasok sa Jerusalem ay kakaiba, madrama. Nakasakay siya sa isang asno. Hindi kabayo, kundi asno. Sapagkat ang asno ay hayop ng mga mahihirap. Samantalang ang kabayo naman ay para sa mga mandirigma. No? Sa mga mandirigma. Subalit sa mga ordinaryong tao, ang kanilang ginagamit ay asno, donkey. Isang maliit, mas maliit kaysa kabayo. At nang pumasok nga itong si Jesus sa Jerusalem, siya ay sakay ng isang asno. At habang siya'y pumapasok, nakita siya ng mga tao, kaya ang mga tao ay nagpugay, no? Nagpugay sa kanya. Kumuha sila ng palaspas, no? Upang sabihin kay Jesus, "Welcome to Jerusalem," no? At ang tawag nga sa kanya ay anak ni David, no? Alleluia, anak ni David. Alam ba ninyo kung anong ibig sabihin na siya tinatawag na anak ni David? Naniniwala kasi ang bayang Israel na pagdating ng Mesiyas, ito ay magmumula sa lahi ni Haring David. Kaya ang pagtawag ng mga tao kay Jesus na anak ni David ay pagkilala na siya na nga ang hinihintay na Mesiyas. Subalit, fast forward tayo, ilang araw lamang ang nakalipas. Nabago ang damdamin ng mga tao. No? Nabago. Mula sa kagalakan, naging galit. Mula sa pagsigaw ng mga tao na mabuhay, purihin, anak ni Haring David, ang lumalabas na sa bibig ng mga tao ay pagmumura, panglalait. Ang lumalabas na sa kanilang bibig ay mga dura. Pagdura kay Jesus. At ang balaspas na ginamit nila upang i-welcome at magbigay puri kay Jesus ay saring palaspas na inihampas nila kay Jesus. Bakit ganon? Bakit nagbago? Ilang araw lamang lumipas, bakit nagbago? Ito ay sa dahilan na sila'y na-disillusion, sila'y nabigo. Sa kanilang pakiwari, nagkamali sila ng akala. Kasi ang iniintay nilang anak ni David ay gaya din ni David. Si David ay isang mandirigma, handang pumatay, handang makipaglaban para sa bayang Israel. Yun si Haring David. Kaso, ang dumating na anak ni David ay hindi ganon. Isang Mesiyas na handang ialay, handang mamatay, at ialay ang buhay para sa bayang Israel. At hindi nila ito maintindihan. Hindi ito maintindihan maging ng mga alagad ni Jesus.
maging ng mga tao. Hindi nila ito maintindihan. Bakit? Bakit? Yun ang malaki nilang katanungan. Sapagat nakita nila kay Jesus, ang kapangyarihan, ang kakayanan, ang galing. Narinig nila kung paanong mangusap si Jesus. Kakaiba. Nakita nila ang kapangyarihan ni Jesus na magpagaling ng mga may sakit, lahat ng klase ng sakit. Patay nga, nabubuhay pa niya. At nasaksihan ng mga alagad ni Jesus, nauutusan niya kahit ang alon sa dagat at ang hangin, napatitigil niya. Nagiging payapa pag kanyang inutusan. Nakita nila, saksi sila sa kapangyarihang ito. Subalit, bakit hindi niya ito gamitin? Kaya nga, doon nabigo ang kanyang mga alagad, doon nabigo ang mga Hudyo, doon nabigo ang bayang Israel. Kaya nga, ang tingin na nila kay Jesus ay isang impostor, isang nagpapanggap na anak ng Diyos, sinungaling, manloloko. Yun ang tingin nila kay Jesus. At dahil sa isang manlilinlang at nagpapanggap, sa tingin ng mga tao, dapat lamang siyang mamatay. At yan nga po mga kapatid, sa buong Holy Week, yan po ang ating pagninilayan. No? Itong darating na the holiest days in the Catholic Church, the 3 holiest, pinakabanal na mga araw sa ating pananampalataya ay yung tinatawag nating Paschal Triduum or Paschal Triduum. Ito po yung Huwebes Santo, Biyernes Santo at Sabado de Gloria. Yan po ang pinakabanal. Mas banal pa ito sa araw ng pagsilang. For so many years, ito po ang pinagdiriwang ng mga Kristiyano. Not the birth of Christ, but this Paschal Triduum. Kaya nga po mga kapatid, kayo po ay aming inanyayahan na dumalo sa 3 araw na ito. At sana ay mabuo ninyo yung 3 araw na ito. Sa Huwebes Santo, pagninilayan natin ang pagpapakasakit ng ating Panginoon. At makikita natin ang paghuhugas ng paa sa mga alagad. Sa Biyernes Santo, pagninilayan naman natin ang pagkamatay ni Jesus sa krus na siyang itinuturing natin na kanyang tagumpay sapagkat yun ang kaganapan ng kanyang pagparito. No? Ang maghandog ng kanyang buhay sa krus. Kaya ang kanyang kamatayan sa krus ay hindi isang kabiguan. Ang kamatayan niya sa krus ay ang kanyang tagumpay. At sa Sabado ng gabi, ipagdiriwang naman natin ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ito pong 3 araw na ito ay isang misa lang po yan. No? Hinati lamang sa 3 bahagi. Subalit yan ay one celebration. Kaya kung dadalo kayo, dapat mabuo ninyo yung 3. Kasi it is only one celebration in 3 parts. At ang katapusan ay ang muling pagkabuhay, ang Sabado de Gloria. No? Kaya nga, mga batid, balikan natin ang ating pagninilay. Magandang tanongin din natin sa ating sarili. Kabiguan ang naging dahilan kung bakit nais nilang patayin si Jesus. Tayo ba? Ano ba ang ating mga kabiguan sa Diyos? Sapagkat minsan, o hindi lang minsan, madalas, may lumalapit sa akin, Father, ako po ay dasal ng dasal. May hinihiling po ako sa Diyos. Pero ang Diyos parang hindi ako pinakikinggan. Wala. Kaya mararamdaman
Nararamdaman ko sa Kanya ang Kanyang galit, ang Kanyang kabiguan. Tanong ba sa akin, hindi ba, Father? Sabi ni Jesus, humingi ka at ikay tatanggap, no? Kumatok ka at ikay bubuksan. Diba? Humanap ka at ikay makakatagpo. Subalit, bakit ganun? Dasal na ako ng dasal. Subalit walang nangyayari. Yan ang kabiguan na nararamdaman ng iba. Kayo, anong mga kabiguan ang nararamdaman ninyo? No? Alam nyo kasi mga kapatid, mali kasi ang ating expectation sa ating Panginoon. Mali ang ating relasyon. Ang ating relasyon is not because we love Jesus. Our relationship with Jesus is because we need something from Him. No? Nakikita natin si Jesus, siya ang makapagbibigay ng ating mga kailangan at kahilingan. And that is our reason for relating with Jesus. But that is not the pure reason to relate with Jesus. Ang tama na dahilan ng ating pakikipagrelasyon kay Jesus ay sapagkat iniibig din natin siya. Gaya ng pag-ibig na ipinakikita at pinadadama niya sa atin. Kaya nawa mga kapatid, itong linggong ito, sa mga darating pang mga banal na araw, patuloy nating pagnilayan ang kahulugan, ang hamon ng ating pagiging Kristiyano. So tumayo po kayo at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Ipinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na magmuli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa